Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa Hobby ni Daddy. Nagbabalik po tayo muli para mag-share na naman ng ating experience-based na mga karanasan tungkol sa pag-aalaga ng ibon. Ngayon po, ang topic na pag-uusapan na natin, share ko sa inyo ay ang pinaka-safe na paraan sa pagpaparis ng ibon, kung saan maiiwasan natin yung casualty, no, sa pagpaparis ng ibon. Kasi may mga pagkakataon po, pag pinagparis natin ng ibon, may namamatay, no. Ito po yung paraan para hindi natin sapitin yon, no, para makaiwas tayo po sa ganong pangyayari na kung saan pwedeng mawala yung isa sa mga pinagpaparis natin dahil din sa territorial pagiging territorial ng ating mga alagang ibon. Pero bago po yan ay humihingi po ako ng support sa inyo. Kung bago ka lang ay mag-subscribe ka na sa channel natin at follow nyo rin po ako sa Facebook page ng Hobby ni Daddy. I-turn on nyo na rin po ang inyong notification bell para lagi kayong updated tuwing mag-a-upload tayo ng mga video tungkol sa pag-aalaga ng ibon, sa breeding, hand feeding, pre-flying, mutation at iba pang related sa pag-aalaga ng ibon. Ito na po yung ating giant cage sa likod ko. Background natin, wala pang laman, kaya tahimik yung ating audio ngayon. No, hangin lang. At sigurado ako mas maganda yung ating audio, no, na mapapakinggan nyo itong topic na didiscuss natin. Update din po ito tungkol dun sa kay Queen, yung ating blue nape parrot na na-acquire. Nakakuha na tayo nung kanyang king. Ngayon ay first time nilang magkikita at pagpaparisin nga natin. So ito pong pagpaparis na to na gagawin natin ay applicable din po sa mga iba't ibang uri ng ibon, mula sa parakeet, budgie, pares lang pala yan. Malaki lang yung budgie sa parakeet, no? Pero isang family lang po yan. Sa African lovebirds, mga conure, cockatail, Indian ringneck, iba pong uri ng ibon, pwede nyo pong gamitin itong safe na paraan na to sa pagpapares. Ngayon, yun nga, si Queen ay yung ating tinawag na Queen na blue nape parrot dahil siya po yung natatanging ibon dito sa Pilipinas na meron na tayo sa ibunan. Siya po ito po ay endemic sa Pilipinas, matatagpuan sa ating mga kapuluan dyan sa Visayas, Mindanao region. Sa Luzon meron din po, dito sa may bandang Batangas, Quezon, no, meron din po yung mga ibon na yan. At siya po yung bida doon sa ating 500 peso bill, no, nasa likod. Yung kung tawagin po yan sa atin ay Pikoy. Kaya tinawag ko siyang Queen kasi talagang sa atin galing, no, endemic sa Pilipinas. So ngayon nakita na natin yung kanyang queen, yung kanyang king. Pagpaparisan na natin sila, no, para makapag-produce tayo, no, maparami natin yung ating blue nape parrot. So ganito po yung ating unang gagawin, no. Hayaan lang natin siya, ito si king, hayaan lang natin siya dyan sa cage niya, no. Medyo maliit yung cage na na-prepare ko para sa kanya, pero enough na po yan para total hindi naman po siya dyan magtatagal. Pero kung meron tayong mas malaking cage para sa kanya, mas maganda po, no, para mas yung nakakagalaw siya ng mas maganda. Pero kasi yung cages natin ay puno, kaya dito muna siya pansamantala. Pero ililipat natin siya dapat doon sa malaking cages para magkatabi lang sila Kaya lang occupied po yun ng sun conure natin, kaya hindi ko po nailipat. So dito muna siya, no. Ito po yung safest way na maiparis nyo yung ibon ninyo na hindi nagkakaroon ng problema. Nasa magkabilang side sila. Kung halimbawa ang cage nyo ay may divider sa gitna, so lagyan nyo yung divider na sa magkabilang side sila ng kulungan. So makikita po yan kamukha ng ginagawa natin, no? Dinikit ko lang yung kulungan ni king kay queen. Then pagkatapos po niyan, kung nakikita na natin na yung ibon ay nagtatabi doon sa pagitan, ibig sabihin pwede na natin pagsamahin yon, no? Kasi ang ibon po nga ay territorial. Ngayon, dahil sa territorial sila, once na nilagay mo po agad yung ipapares mo dun sa
kulungan ng existing na ibon mo, pwede niya pong patayin yun pag hindi niya nagustuhan. Pero may mga pagkakataon naman po na nagkakaroon ng love at first sight, no? Kamukha nung nararanasan nyo din. Na sa unang pagkakataon na inintroduce nyo, nagpaparis agad. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay ganun. At may mga pagkakataon nga na pag nilagay yung ibon na ipaparis, mamaya-maya patay na. Dahil doon sa territorial na yung territorial ng ibon, no, na pagka-territorial ng ibon. So yun po yung lilimitahan natin mangyari sa pamamagitan nitong pamamaraan natin, na magkahiwalay sila, then saka natin i-introduce, no, na nagkikita lang sa pagitan ng screen ng kulungan, nang sa ganon hindi sila magsasabong, no, hindi mag-aaway. I-consider din na po natin yung edad ng ibon kapag ka magpaparis tayo, no? Dapat, kung matured na yung ibon na paparisan mo, dapat matured din yung ipaparis mo sa kanya, no? Hindi pwedeng yung nagmamatured pa lang, no? Kulang yung edad po nun. Dapat matured. Okay lang po kahit na may gap yung taon, yung mga 2 years, 1 year old, pwede po yun kasi ang 1 year old matured na rin po yan eh. So, kahit iparis mo yan sa 3 years old, 4 years old, 5 years old, okay lang po yun. Kasi matured na rin siya. Kaya niya nang i-defend yung sarili niya. Kaya niya nang tumakas in case nung malakas na siya para takasan yung atake nung ipaparis nyo. In case na pagsamahin nyo na po sila sa isang kulungan. Pero pagka ginawa nyo yun, oobserbahan nyo po ang ibon sa loob ng 3 to 6 hours. Kung kaya nyo po yung ganung katagal. Pero ako sa 3 hours lang eh, inoobserbahan ko. Pagka pinagsama ko na, nagdidikit na doon sa pagitan, tapos pinagsama nyo na, at hindi naman nag-aaway, obserbahan nyo po ng 3 hours. Kung walang pag-aaway na nangyayari, okay na po yan. Pwede na po natin pagsamahin, hayaan na natin silang magkasama, at antay na lang natin yan, no, na mag-proper na mag-pairing ng total pairing, tapos mag-mating, and then mag-produce na sila ng mga itlog at yung mga inakay na inaantay natin, no? Ganun po yung ating sistemang ginagawa para sa pinaka-safe way ng pagpapares ng mga ibon. Kung meron pa po kayong katanungan tungkol dito sa ating topic na i-share sa inyo, ay comment nyo lang po sa comment section ng ating video. At kung naibigan nyo po itong ating impormasyon na nabahagi, paki-like nyo po ang video natin at paki-share nyo na rin po sa ating mga kahabi. Nung sa ganon, lumawak po yung rates ng ating impormasyon at marami pong kahabi natin ang makapanood at makakuha ng impormasyon at ng ginagawa nating pamamaraan para sa safest way ng pagpaparis ng ibon at ma-enjoy nyo po ang hobby ng pag-iibon. Salamat mga kahabi sa inyong support at panonood. God bless po sa inyong lahat.